Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pojan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse per today ay nasa mga taga-Epeso, chapter 6, verse 15. Sinasabi dito na, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Sabi dito na, sino ang hindi nakakarinig at nakakadama ng pang-aakit ng dyablo? Ang kanyang boses ay madalas na parang makatwiran at ang kanyang mensahe ay napakadaling bigyang katwiran. Ito ay isang kaakit-akit na nakakaintriga sa boses na may mahinang tono. Ito ay hindi mahirap o hindi nagkakasundo. Walang makikinig sa tinig ni Satanas kung ito ay pakinggan ng malupit o masama. Kung ang boss ng Diablo ay hindi kaaya-aya, hindi ito mahihikayat ang mga tao na pakinggan ito. Gagawin din ni Satanas ang lahat ng kanyang makakaya upang ilayo tayo sa buhay ng panalangin. Ito ay dahil ang panalangin ay isang makapangyarihang sandata laban sa kanya. Maaring limitahan ang panalangin ng kanyang mga gawain at maging daan para sa mga pagbabagong loob. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para labanan ang mga impluwensya ng kasamaan at palakasin ang ating kaugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, tumatanggap tayo ng patnubay at karunungan mula sa Espiritu at nakahanap tayo ng mga paraan para mas maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. Si Satanas ang walang humpay na kalaban ng Diyos at ng sangkatauhan ay gagawin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang pigilan tayo sa pagpapalaganap ng kababuting balita. At gayunpaman, tinawag tayo na maging matapang sa ating pananampalataya, magpatawad sa iba at ibahagi ang ebanghelyo. Ano man ang mga hadlang ng ating makaharap, ang banal na espiritu ay na sumasama sa mga naghahayag ng salita ng Diyos ay hindi maaaring maglaman ng anumang kapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Satanas, ang mga tapat sa Kristiyanong nakaugat kay Kristo ay patuloy na maniniwala, manalangin, magpapakita ng pagmamahal sa lahat, lalo na sa pagbabahagi ng kanilang pananampalataya at pag-asa sa mga hindi nakakakilala kay Jesus. Ang daan patungo sa kaligtasan at buhay. Sinasabi sa atin ng mundo na ang kapayapaan ay mararamdaman lamang kapag walang anumang salungatan. Ngunit hindi iyon totoo. Sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, binibigyan tayo ni Jesucristo ng panloob na kapayapaan, higit pa sa kapayapaang inaalok ng mundo. Kung titingin tayo sa kanya ng may pananampalataya, madarama natin ang kapayapaan sa anumang sitwasyon. Itinuro ng tagapagligtas na ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo at aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan ang ibibigay ko sa inyo. Narito ang ilang paraan na ang kapayapaan ng mundo ay naiiba sa kapayapaan ni Jesucristo. Kung gagawin nating focus ng ating buhay sa Jesucristo, talagang madarama natin siya na nagsalita ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Sa mundong ito, mararanasan natin ang mga mahihirap na panahon, ngunit mapalad tayo na malaman na mayroon tayong taong malalapitan natin sa mga anumang mahirap na sitwasyon. Sinabi ng tagapagligtas, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian, na dapat laksan nyo ang inyong loob na daig ko na ang mundo. Dahil sa pagbabayad sala ng tagapagligtas, posible ang kapayapaan ngayon at magpakailanman. Bago tayo tumuon sa salitang kahandaan at ang lugar na ito sa baluti ng Diyos, nais kong sabihin lamang ang isang salita tungkol sa ebanghelyo ng kapayapaan. Ang ebanghelyo na mayroon tayo para sa mundo, para sa ating nawawalang ama o kapatid na babae, o kapitbahay o kaklase ng kasamahan o hindi pa naabot na grupo ng mga tao. Ang ebanghelyo na mayroon tayo ay ang mabuting balita na binili ng Diyos ang kapayapaan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak at ialay ito sa mga makasalanan na naniniwala kay Jesus.
Nasa atin ang mabuting balita na ang makapangyarihang galit ng Diyos laban sa mga makasalanan ay inaalis sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus para sa kasalanan. At ang bawat sumasampalataya ay may malayang nakipagkasundo sa Kanya at sa pamamagitan ng biyaya. At sa lugar ng puot ay kapayapaan at wala nang mas matamis sa buong mundo kaysa sa ang maging mapayapa sa Diyos. Kung minsan ay tinuturo ng mga komentarista kung ano kakaiba na dapat banggitin ni Pablo, ang isang ebanghelyo ng kapayapaan sa gitna mismo ng isang sipi na tumatalakay sa spiritual na pakikidigma at labanan at baluti. Pero hindi naman kakaiba. Ang layunin ng ating pakikidigma ay tanggapin ang mga tao ng mga tuntunin ng kapayapaan na ibinigay ng Diyos. Sumakatuwid nga ang pananampalataya kay Jesus. At ang naging dahilan kung bakit mayroong anumang tunggalian ay dahil ang kapangyarihan ng kasalanan at ang kapangyarihan ni Satanas ay patay na nakatakda laban sa pakikipagpayapaan sa Diyos. Ang mabuting balita ng kapayapaan ay nang si Kristo ay namatay at nagbuhos ng kanyang dugo para sa kasalanan. Dalawang uri ng puot ang napagtagumpayan. Ang alitan sa pagitan ng Diyos at ng mga nagsisising makasalanan ay natapos na. At ang alitan sa pagitan ng mga lahi at paksyon kay Kristo ay natapos na. Kaya si Kristo ay naging ating kapayapaan. Yan ang ebanghelyo ng kapayapaan. At kumilos tulad ng gagawin ni Kristo, magbigay higit pa sa iyong makakaya upang mabuhay pagkatapos at magtiwala sa iyong Diyos na magtatagumpay ka. Tulungan ang mga nangangailangan at may sakit. Mahalin ang iyong kapwa kahit sila ay miyembro ng kung anumang relihiyon. O mas malala pa, ang isang ateista. Huwag mangaral tungkol sa apoy ng impyerno para sa mga hindi sumusunod sa iyo. Huwag subukang takutin ang mga tao na sundin ang iyong relihiyon. Sa halip ay mamuhay sa pamamagitan ng halimbawa. Isabuhay ang iyong buhay bilang isang nagniningning na beacon ng pag-ibig at pagtanggap. Muli, ako ang inyong lingkod, Lejo Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.